Ito ang bansa sa Europe na pwede kang mag-beach sa umaga, may stress sa traffic sa hapon at malasing sa gabi kahit winter pa. Ito ang Malta, maliit na bansa pero malaki ang kwento. Islang bibihag sa'yo o islang bibitag sa'yo? Tito John's TV. Ang Malta ay isang maliit na island country sa Europa na kasing laki lang halos ng lungsod ng Cebu, pero sobrang lakas sa turismo. Kahit maliit, dinadayo buong taon. Imagine mo to, 600,000 permanent residents tapos may bonus level na sandamakmak na turista araw-araw. Member siya ng EU pero wala siyang land border kahit kanino. Ibig sabihin, kung pupunta ka rito, eroplano o barko lang. Ang official language ay Maltese, pero English ay official din. Kaya kung marunong kang mag-English, abay goods ka na. Hindi mo na kailangan kabisaduhin ang Maltese, maliban na lang kung trip mo magpakadip at magpa-impress sa mga locals. Ngayon, himayin natin ang maganda at ang medyo nakakairita sa Malta. Kahit January at February yung panahon nagyayelo na sa iba, dito 15 degrees Celsius pa rin ang average. Winter na pero pwede ka pa rin mag-shorts na parang may pinapatunayan. Pag sumisikat ng araw, sabay-sabay lumalabas ang mga tao. Ang locals papasok sa trabaho at ang mga turista na parang may hinahabol na sunset. Kahit alas 8 pa lang ng umaga, makikita mo halos lahat naka-sportswear. Naglalakad, nagja-jogging, nagkukunwaring healthy. Yung iba, nagpapagala ng aso. Minsan yung aso pa, mas fit kaysa sa amo. Ang umaga sa Malta, chill sa una. Kahit winter, may mga matatapang na nilalang na pupunta sa beach para magpaaraw o lumangoy kahit walang normal na buhangin. Halos bato-bato. Ang coastline ng Malta ay puro limestone cliff. Kaya ang swimming experience dito parang adventure game. Kung gusto mong maligo, bakal na hagdan muna pababa. Tapos saka kalulubog sa dagat. Walang hayahay. Karaniwan din ang pangingisda sa umaga lalo na sa mga lolo't lola. Hindi pang negosyo kundi pang ulam lang. Sabi nga nila, Mediterranean diet daw ang sikreto ng mahabang buhay at mukhang effective naman sa kanila. Kung trip mo ang katahimikan, umaga hanggang bago magtanghali ang best time. Ang mga cafe dinadagsa. May mga turistang nagpipicture sa makikitid na eskinita, malayang gumagala, walang nagmamadali. Pero pagdating ng tanghali, ayun na, tourism overload. Traffic, ingay, tao kahit saan. Isa sa pinaka-araw-araw na stress ng mga taga-Malta, traffic. Mantakin mo ba naman? Maliit lang ang isla pero lampas 450,000 na sasakyan sa 600,000 lang na tao. Ibig sabihin, 3 sa bawat 4 na may tao, may kotse. Tapos dadagdag pa mga turistang nagre-rent ng sasakyan. Ayon, sabog. Technically, 2 oras lang. Kaya mo nang ikutin ang buong isla. Ang problema nga lang, parking. Parang rare Pokemon. Mahanap mo lang pagswerte ka. Makikita ang kalsada, tapos may mga kotse pang nakapark na parang wala nang bukas. Isang maling liko mo lang, multa agad, walang pa-warning. Walang metro o tram ang Malta dahil ang lupa nila ay carbonate rock. Sobrang hirap butasin. Kapag pinilit, baka mabasag pa mga historical sites. So goodbye subway dreams. Ang good news, may sea ferries papunta sa urban at rural areas. Hindi lahat ng bansa may ganito. Libre ang public transport para sa locals. Pero sa turista, bayad muna bossing. Pag naglalakad ka sa balyeta ng tanghali, mararanasan mo ang tunay na European level. Makikitid na kalsada, matatalim na likuran, isang lane lang tapos may pilit sumisingit. Pero kahit puno ng traffic, sulit pa rin. Kasi ang ganda ng arkitektura.
Ang Valletta ay itinatag noong 1566 at ngayon ay isang UNESCO World Heritage Site. Parang open-air museum na may busina, dilaw na limestone buildings, makukulay na wooden balconies at mga antigo na kotse na parang naligaw mula sa Cuba. Ang Malta ay parang mini world. Mga tao mula Africa, Asia, Europe at Arab world. Kahit EU member siya, maraming Maltese ang mukhang Southern European. Maitim ang buhok, sangkis ang balat, Mediterranean vibes hanggang kaluluwa. At dahil isa siya sa top 10 pinakamaliit na bansa sa mundo, halos imposibleng maligaw. Isang araw ka lang sa Valletta, abay feeling lokal ka na. Pero dahil maliit ang isla, dikitan ang relasyon ng locals. Halos lahat magkakakilala, may sense of community. Pero syempre may kapalit yan. Minsan pakiramdam mo, wala kang matatakasan. Maingay, matao, traffic kahit saan. Pagdating sa renta, dito na magiging seryoso ang usapan. Dahil ang renta sa Malta, lalo na sa mga apartments, madalas lampas 1,000 euro o halos 70,000 pesos kada buwan. Kaya maraming kabataan ang nakatira pa rin sa magulang hanggang 30s. Hindi dahil batugan, mahal lang talagang mabuhay. Ang ekonomiya ng Malta ay nakasalalay sa tourism at education, lalo na sa mga language schools. Taon-taon, libu-libong estudyante ang dumarating para mag-aral ng English. Kaya minsan mapapaisip ka kung lokal o turista. Pagdating ng gabi, ibang anyo ng Malta. Lalo na para sa students at young tourists. Kahit winter, buhay na buhay ang nightlife. Ang legal drinking age sa papel medyo malabo. Karaniwang tinatanggap ang 17. Pero may ilang clubs na 18 glasses strict. Depende sa bouncer, sa oras at sa mood niya nung araw na yon. Pero syempre hindi lahat kasiyahan. Kasama sa package ang may ingay na grupo na akala mo festival. At may mga mandurukot din, lalo na sa mga sobrang siksikan. Pero kahit ganon, marami pa rin lokal sa turista ang trip lang maglakad sa gabi. Relax ang suot pero may style. Yung tipong chill lang pero mukhang may pupuntahan. Karamihan ng mga chika bebe sa Malta mukhang mainhin pero maharap din. Mahilig sa fashion, simple pero classy. Family-oriented sila at karamihan independent. Nagtatrabaho, nag-aaral, pero pag Sunday, family lunch muna bago ang lahat. Sa mga lalaki naman, karamihan mahilig sa kotse, dagat at kape. Relax ang forma pero competitive sa buhay. Tahimik sa umpisa pero pag tropa na, malakas din sa walwalan. At syempre may mga Pinoy din dito, kahit maliit na bansa. Ayon sa estimate ng Department of Foreign Affairs, ang Filipino community sa Malta ay tinatayang mga 12,000 kasama ang mga nagtatrabaho at mga pamilya nila. Ang sahod depende sa trabaho. Nasa higit 1,700 euro o 117,000 pesos pataas sa isang buwan. Kung nasa caregiver ka o waiter, nasa 70,000 pesos o pwedeng umabot o lumagpas ng 250,000 pesos sa isang buwan. Sa kabuuan, ang Malta ay parang ex mong sobrang ganda. Masarap balikan, masarap ipang Instagram, pero mahirap pakasalan. Maganda ang beach, buhay ang gabi, pero mahal ang renta. Siksika ng buhay. At kapag tumagal ka na, mapapaisip ka kung may exit ba to. Kung trip mong bakasyon na may araw, alak at konting kaguluhan, ayos dito. Pero kung panghabang buhay, pag-isipan mo muna. Kung nagustuhan mo tong kwento, like, share at mag-subscribe. Shout out Jonard Valeroso from Camotes Island, Cebu. Albert Bebanco, Dina Untalan na nasa Vancouver, Canada. Eric Villanueva from Valenzuela City. Emmanuel Nebrida, kay Fritz ng Davao City. Karen Orahay Salazar from Angeles City, Pampanga. Wilhelm Roluna from Davao City. Rico ng Surigao City.
Esmeryo ng Bahada, Davao City at kay Rainer Anuta ng Tagbiliran City. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.